Samahan nyo na naman kami ngayon sa aming A Day in My Life bilang isang anak na magsasaka dito sa probinsya. Dahil nga pala umulan kagabi kaya kinaumagahan, ito pala ang resulta. Hindi naman pala malakas ang ulan kagabi, tamang-tama lamang na nabasa ang lupa. Pumunta nga pala ako dito sa garden dahil nga sabi ni mama ay nandito daw si dada at si papa. Madami na naman kasing tumutubo ng mga damo dito sa loob ng okra kaya kinukuha nila. Hindi pa nga matataas itong mga okra pero napakadaming bunga na nga at 3 beses na nga nila itong naharbisan. Tamang-tama nga ang pagtanim nila papa sa ngayon dahil nga medyo nagmahal talaga ang kilo ng okra. Okra at talong na nga lang di pala ang pinagkukunan nila dito ng income ngayon kaya heto pinagkukuha nila ang mga damo para nga mas madami pa ang mabunga. Hindi na nga din pala si mama ngayon tumulong dito kay papa sa pagkukuha nitong mga damo dahil nga masakit ang kanyang ipin kaya si dada na lamang ang tumulong. Hindi naman kasi makaya ni papa na siya lamang mag-isa kumuha ng mga damo dahil nga napakalapad nitong kanyang garden. Habang kumukuha nga pala sila ng damo doon sa okra ay agad naman pala akong tumaas dito para tingnan itong kanilang mga talong. Ito pa nga pala yung mga talong na binubunot ng mga anak ko noong isang linggo at heto na nga ngayon madami na nga din bunga. Ito nga din pala si mama kumuha ng pangtorta noong isang araw dahil nga itong variety ng talong dito ay pangtorta lamang. Habang ayang sa gitna naman pala ng mga talong, iyan pala ay yung mga maliliit or kung tawagin nga sa amin ay mga garamping. Sa ngayon nga ay medyo dumadami na naman ang bunga ng mga talong nila papa dahil nga nagpapatubig sila araw-araw at syempre sa tulong na din ng ulan na paminsan-minsan. Ito lamang talaga ang kagandahan dito sa garden nila papa dahil nga madaming tumutubo ng mga ligaw na gulay. Tulad na lamang nitong mga saluyot, hindi na nga namin kailangan pang bumili para nga makakain ng mga gulay dahil nga libre na dito kapag masipag ka lamang magtanim. Panahon ngayon kasi na sobrang crisis, hindi na talaga minsan ma-afford bumili-bili pa at mabuti na lamang talaga ay meron kaming masipag na papa na dito napakadaming tanim. Mabuti na lamang naisipan ni papa magtanim ng mga gulay dito ngayon dahil nga sa panahon ngayon wala talagang tanim ng mga palay. Kung magtataniman kami ng palay ay minsan maghihintay ka pa nga ng 3 buwan bago nga mag-ani at nung pag-ani na nga ay kulang pa talaga sa pinansin. Malayo nga pala ang diferensya ng kitaan dito sa pagugulay at sa pagtatanim ng palay. Alala ko pa noong may palayan pa kami dito, naghihintay pa talaga kami ng 3 buwan bago makaani pero yung utang namin ay napakadami na talaga. Yung tipong iaasa mo na lamang lahat ng bayaran dito sa inyong palayan dahil ngayon lamang yung pinagkukunan mo ng source of income. Bilang isang anak na magsasaka, nakikita ko talaga kung ano ang hirap nila mama at ni papa dito sa pagsasaka noon kaya binigyan ko talaga ng importansya yung kanilang pera. Never kasi talaga nila kami dito pinagtrabaho sa aming taniman dahil nga sabi nila noon ay mag-aral lamang kami ng mabuti. Nang sa gayon, hindi namin maranasan kung ano man ang naranasan nilang paghihirap dito sa pagsasaka. Super proud ako na sabihin na isa akong anak na magsasaka dahil nga sa ganoong pagsasaka ay napatapos nila ako ng pag-aaral. Kaya sa lahat ng mga anak ng mga magsasaka, ibigyang importansya nyo kung ano man ang ibinibigay ng magulang nyo dahil nga hindi biro ang pagsasaka. Dugot pawis ang inilalaan nila dito dahil nga para mapaganda lamang ang kanilang ani. Kaya kahit saan man akong lugar na mapadpad, babalik-balik pa din ako sa lugar na ito. Dahil itong lugar na ito, itong taniman na ito talaga yung bumuhay sa amin. Kaya I'm proud to see na ang mga magulang ko ay isang magsasaka sa probinsya. By the way, pagkatapos nga palang tumulong kay Papa bumunot ng mga damo doon ay nakita ko naman pala itong asawa ng aking ate na dito niya pala inilagay ang kanilang karabaw. Tinabihan na nga din pala ako ni Dada na mauna nang umuwi at dumaan dito sa mga green chili para kumuha dahil nga magluluto siya ng paksiw. Ito lamang talaga ang kagandahan kapag may tanim ka dahil nga kapag may gusto ka ay kukuha ka na lamang at syempre sigurado ka pang fresh na fresh. Kintipid na din ito lalo pat sobrang krisis talaga sa mga panahon ngayon. Pagkatapos ko nga palang kumuha ay agad naman pala akong umuwi.